So, sa mga may relationship dyan, na alam nyong nanloloko sa inyo yung person ninyo. Alam nyong may iba. Okay. Aamin ba siya na may iba siya? Magko-confess ba siya sa'yo? Let's see. Well, hindi lahat makaresonate dito, okay? Okay. Sumilip pa si Hangman. Anyway, confused siya and not happy. Andun siya sa point ngayon na might be you are LDR. Okay, some of you are LDR could be. And juggled siya. Of course, sometimes dyan siya sa'yo, sometimes doon siya sa isa. He's juggling. And I think here na you really wanted to have a new beginning in your life. But then, or this person might be. Because this is about your person. Pasensya na nalobat ako. So, this is about your person. So, he wanted a new beginning. He wanted to offer you, pero confused siya sa mga nangyayari. Confused siya because nga dahil merong iba. So, he wanted really to, parang isa to sa mga pinag-usapan ninyo, sa pangarap ninyo, bilang magkaroon ng relasyon, magkita, then magkaroon ng commitment, anything like that. But the thing here is, gumulot sa isipan niya dahil nga nagkaroon siya ng iba. And hindi na nagiging masaya yung sitwasyon na to. So, ando sa point din na parang alam niya, parang papunta na talaga kayo sa hindi magandang sitwasyon or separation talaga. Feeling ko dito sa sitwasyon na to, sa mga cards na to, yes, he will going to confess na meron siyang iba, pero not because he wanted you to stay, but because he wanted to end this. But let's see more. Okay. Nag-aaway na kasi kayo nito, yet andun sa point na minsan andun siya sa point na umaalis siya, tumatahimik pag nag-aaway kayo, pero bumabalik naman siya. Kasi may nararamdaman talaga siya sa'yo. But the thing here is, siguro during sa fights ninyo, napagod siya, kaya nagkaroon siya ng iba. Ito yung minsan ng mga pagkakamali ng mga lalaki, especially sa lalaki. Kasi minsan pag nainis sila sa partner nila, palaging nagrereklamo, palaging nagkakaroon ng doubts, palaging nag-hallucinate dahil baka meron iba or something. You know, minsan ito yung ano nila na girls are parang sakit sa ulo. And then, humahanap sila ng iba. Nagkakaroon sila ng iba, nanghanap sila ng comfort sa iba. Na akala nila, that person will going to help them para maibsan tong problema na to, na they are not thinking sometimes na mas nakakadagdag pa to sa problema na meron kayo. Kasi he wanted to offer you new beginning. But the thing here is, nag-aaway kayo palagi. Siguro palagi ka nakaramdam na meron siya, kaya nagtatanong ka, nag-aaway kayo, umaalis siya, hindi kanya kinakausap, then bumabalik siya. Parang on and off, kumbaga. See,
Hanggang sa parang nakaramdam na siya ng coldness sa relasyon ninyo. Naipit na siya sa sitwasyon dahil nga nagkaroon siya ng iba. During those time na napapagod siya sa away ninyong dalawa, he betrays you. During those times, na-confuse siya nung time na yun. Hindi niya alam kung pagpatuloy niya pa ba yung mga pangarap ninyo or yung gusto niya mangyari sa inyo. So, I can see here that naging strong ka dito. Lalo na nung lumaban ka talaga sa right mo or sa kung ano man. Lalo na nung time na nararamdaman mo na merong something dito. So, I can see here in your person. Feeling ko yung sagot ko talaga dito is kinonfess niya to sa'yo or sinabi niya to sa'yo. Hindi niya to tinago sa'yo. Kasi inopen up niya to sa'yo na nagkaroon siya ng iba, nagmatch siya ng iba. Pero sabi ko kanina, diba, inopen up niya to sa'yo not because of gusto niya maayos to, but because of gusto niya nang tapusin to. Dahil meron na siyang iba at gusto niya nang tapusin to. Gusto niya maging fair, sasabihin niya sa'yo yung totoo and mag-continue siya towards this person already. Okay, parang ado siya sa point na napapagod na siya sa away ninyo. Nung nagkaroon sila ng relasyon nitong person na to, parang na-realize niya na mas peaceful siya dito kaysa sa'yo. So, without them knowing na women are like this, the more na inaaway ka ng babae, this is for the men, the more na lagi silang nagrereklamo, the more na lagi kanilang naaway, the more na nangungulit sila, they do really love you. Women do love you pag ganun sila. Ganon yung mga babae. Ganon kami mga babae. The woman will going to stop caring, will stop fighting. Once a woman will going to stop concerning on what is happening. Once pag ang isang babae mag-stop na siya na magreklamo, mag-stop na siya na mag-hallucinate, pag ang isang babae tatahimik na lang and just let you doing the things that you really want to, the things that you want to do, the things na maliman or tama. Ibig sabihin, hindi ka na nito mahal. Ibig sabihin, wala na siyang pakialam sa'yo. Pero, yun yung minsan na hindi nagigets ng mga lalaki na parang palagi na lang na nagko-confront, palagi na lang nagkikipag-away, palagi na lang nagtatanong, palagi na lang parang minsan nasasakal na yung malalaki, diba? Lalo na pag may mararamdaman sila kasi totoo talaga yung woman's instinct. So feeling ko sa sitwasyon na to, ito yung nangyayari sa inyo, sa mga babae na nakarelate nito. Naging strong ka and gusto mo talaga malaman yung katotohanan dahil ayaw mo, ikaw siguro yung tao na ayaw mong pangunahan ka. Ayaw mo yung parang ginagawa kang tanga patalikod tapos nagkukunwari sa'yo paharap. So, you really want to know the truth here. Kaya, tinatanong mo siya hanggang umaabot kayo sa away dahil nasasakal siya sa'yo. But the thing here is true. Totoo yung mga hallucinations mo. Yung instinct mo. Totoo yung mga intuitions mo. You follow might be your intuitions here. And, nung time na napagod na siya, siguro sinabi niya na to sa'yo nakipaghiwalay siya sa'yo or makikipaghiwalay siya sa'yo dahil sa napagod na siya sa mga reklamo mo. So, my answer here is, yes, sasabihin niya na naluloko siya, but sasabihin niya and makipag-iwalay siya sa'yo. Not to confess and will not going to do it again. Kasi feeling ko sa'yo dito, yes, ginagawa mo to dahil gusto mong matuto siya, gusto mong ma-realize niya mga bagay-bagay. But the thing here is, hindi niya naintindihan yun. So, para sa kanya, toxic ka na dahil sa mga nangyari. Kaya humanap siya ng iba, somebody na magko-comfort sa kanya, somebody na hindi katulad mo, walang reklamo, that they will never think. May mga lalaki na hindi nag-iisip na once magkaroon sila ng relationship with a new person,
and they give them comfort. They don't get it na pag once naabot din sila sa middle of their relationship, sabi natin na mga ilang buwan, something, hantong din sila sa ganun. May mga aways din, may mga fighting din, may mga reklamo din, may mga babae is babae. So, hindi nila inisip yun eh. Imbes na ayusin nila yung relasyon, mas naganap sila ng comfort sa iba. Kasi it's confirm, he is juggling. Dalawa kayo sa buhay niya. Sinabay pa kayo sa dalawa sa buhay niya. So, let's see ano yung pwede mangyari dito. See? Itong person na to, pag mangyayari itong mga to, pag mangyayari na he will going to confront you, yes, meron akong iba, ganyan-ganyan. So, I think, hindi na tayo mag-work. I think, kailangan natin tapusin to, etc., etc. So, one day, for the outcome of this, kung ano yung kailangan mong malaman, this person was going to come back to you. Babalikan ka pa din niya. Kakausapin ka pa din niya ulit para balikan, para magkaroon kayo ng rebirth. So, maulit, parang mag-umpisa balik, you know? Dahil, I think this person, makipag-iwalay din siya doon sa isa. Sabi ko, hindi sila mag-work. And, ma-realize niya yun. Parang gusto niya na ng changes sa buhay niya. Darating yung araw ma-realize niya yun kung ano yung pagmamahal na binigay mo sa kanya, ano yung commitment na meron kayong dalawa. Mga pangako niyo sa isa't isa, ma-realize niya lahat na yun. Magsisi siya sa mga nagawa niya sa'yo. Come to think na hindi na kayo nag-uusap, mapag-isip niya dito na gusto niyang babalik sa'yo at ayusin yung mga nawasak sa inyong dalawa. Kaya babalik siya para ayusin kayo. So, let's see kung tatanggapin mo ba siya or hindi. Okay. I can see Aquarius, Libra, Taurus, water signs, so there's still a chance na pagpapalikan. Ganon mo siguro talaga siya kamahal. Or if you're Libra, then you are Libra, I understand Libras like that. Honestly, is ang mga Libra, minsan nagbibigay pa sila ng madaming beses na chances sa person nila bago sila mapagod ng tuluyan. Kasi sa kanila kasi, sa mga Libra kasi, once napagod na talaga, they will not going to give chance anymore and they will not going to look back anymore. Kaya they give chances many times as they can. Yung hanggat mahal nila yung tao, they're going to have the patience to accept back. Kasi pag once na they are done, they are done. So, hindi na lang naman to sa Libra eh. Might be Libra Moon, Libra Rising, or it's just some other signs na na-mention ko kanina. Gemini, Virgo, could be Sagittarius. Okay? Sun, Moon, Rising, Venus. Kasi feeling ko magkakaroon pa rin ng pag-ayos dito sa inyong dalawa. Pagbabalikan. Na-stress yung person mo sa kakaisip nung time na hindi kayo siguro dun siya sa point na inamin niya yun sa'yo dahil sa away ninyo, napagod siya, inamin niya, nakipaghiwalay siya. But then, dumating siya sa point na naisip niya, na-stress siya nung time na you gave this person his space. Naisip niya, parang you're still a part of him. You're still a part of his life. And
dumating siya sa point na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Hindi niya alam kung babalikan ka ba niya or hindi. Nag-worried siya dito. Parang dumating siya sa point na gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto niyang maulit yung dati. Happiness ninyo, sparks ninyo, memories ninyo, kung ano kayo dati. And gusto niya even na mag-focus. At doon sa point na naisip niya din yung na-enlightened siya sa mga away ninyo, sa pagod na meron. Siguro nag-flashback sa kanya lahat na to. And suddenly he realized na I still want her back. Kaya for the outcome, ano yung kailangan mong malaman dito is tatanggapin mo ba siya or hindi? There is still a chance na tatanggapin mo pa siya despite sa mga nagawa niya. Dahil sa sobrang pagmamahal mo din sa kanya. Dahil mahal mo din siya. Hindi natin ma-blame yung mga tao na fragile yung puso. See? You really love this person unconditionally. Though andun sa point na you are not sure anymore about commitment, about na kung itong person na mag-offer ba sa'yo ng victory, marriage or whatever, hindi ka na sure kung mangyayari yon, pero you still going to take the leap of faith na tanggapin siya ulit sa buhay mo dahil not because of anything but because you love this person. Sobrang nasaktan ka, he betrays you, he lied to you. You really wanted na napagod ka sa mga nangyari. You wanted to move on, you wanted the freedom, but yet namimiss mo siya. Namimiss mo yung kung ano kayo. Lalo na when this person talked to you again, when this person came back and wanted to have a relationship again with you. Parang hindi mo siya matiis. Yeah, hindi mo siya matitiis. Siguro parang andun ka sa point na nagiging practical ka na lang na tanggapin siya ulit pero try to work these things out. Pero sa point na to parang hindi ka na umaasa as before. So, might be this is really meant to be na mangyari to sa inyo. Pero hindi siguro sa point na mangyari to agad-agad, you know. Siguro ma-realize niya to time and time nung hiwalay kayo at hindi kayo nag-uusap. Meron sa kanyang realization. And sa point mo din, meron din sa yung realization sa sarili mo na kailangan mo din atupagin yung sarili mo. Kailangan na hindi ka masyadong magpo-focus into something na hindi na nagwo-work or into something na hindi mas importante pa kaysa sa sarili. Into something na hindi naman importante kaysa sa sarili mo. Parang nawala ka, kumbaga. And kailangan mong atupagin din yung sarili mo this time. Baka kailangan na ng alaga yung sarili mo. Kailangan na din ng love and care. At binuhos mo lahat yung time mo dito. Dahil sa pag-aaway ninyo to find out the truth or anything and anything. So, nawala yung focus mo na wait lang, may value pa ako. Wait lang, deserve ko pa tong maging happy. Deserve ko pa yung totoong tao sa buhay ko. Deserve ko pang worth it akong tao. Nakalimutan mo na yun because of this. So siguro, pinag-iwalay kayo ng tadhana or ng universe. Pinag-iwalay kayo ng universe because you need to learn his mistakes and you need to learn your lessons. So, one day, might be this will be in the near future or in the future, na ma-realize niya yung mga mistakes niya. And ma-realize mo din na worth it kang tao. So, might be because you accept this person again, because of you are kind and you love this person. You know how to love unconditional. You are somebody na may courage pa din sa pagmamahal. So, you are somebody na marunong magmahal. Kaya you give this person a chance, a second chance. Pero I will tell you that in this second chance na mangyayari, okay, if hindi pa din mag-work to, the next time, don't give chance anymore. Okay, pag ganun pa din ang mangyayari, and wag mo siyang tanggapin agad-agad. Make it clear na wala na talaga siyang iba kasi parang umamin siya dito, di ba, na may iba siya. Make it clear na wala na talaga siyang iba. Make it clear na ikaw na lang talaga. Kailangan mo pa-prove sa kanya yun. Let him prove na kaya niya talagang na pakita sa'yo na wala na and mag-focus na lang siya sa'yo.
you need to be brave enough to do this, not just to accept this person right away just because you love this person. Okay, so parang guide na to sa'yo, advice na to sa'yo. So this will be happening in the near future, in the future. So there's a lot of time for you to think about this, na you need to value yourself. Hindi ka basta-basta na tao. Kasi pag once babalik siya sa'yo and tinanggap mo siya ulit, mararamdaman niya yon na parang, what gagawin niya din sa'yo ulit yun, dahil alam yung tatanggapin mo lang din siya ulit. So, kailangan i-hire mo yung value mo, na hindi ka basta-basta this time. You love me, then gain. You love me, then prove it. You love me, then ipakita mo lahat na mahal mo talaga ako, na wala ka ng iba, na kaya mo akong ipaglaban, kaya mo maging proud to anybody. Kasi during this time, during this moment na meron siyang iba, obviously, meron na talaga dito mga hiding na posts or sa social media, hiding to anybody na hindi siya nagiging proud talaga sa'yo. Kasi meron siyang iba, meron siyang tinatago eh. So, ganun din siya dun sa isa. So, kaya mo ba maging proud sa akin in public? Kaya mo ba i-prove sa akin na ako lang? Kaya mo ba akong pagmalaki sa lahat? Kaya mo ba anything like that? And let him do that. Kasi pag hindi niya gagawin yun, pag may reklamo pa siya at madami siyang reklamo sa mga gusto mong mangyari, then step back. Think about that. Baka na-miss ka lang niya. Baka nangyari na nag-away sila at naghiwalay sila kaya bumalik siya sa'yo na naman. So, baka magkaroon na naman ng iba, iiwan ka na naman kasi parang alam niyang tatanggapin mo lang siya ulit. So, kailangan, you need to be strong enough, okay, to know your value, to be worth it talaga. And this time sa paghiwalay ninyo, dapat magkaroon ka na dito ng realization, spiritual awakening sa manangyayari. It's okay naman to give another chance. Walang problema yun. Plano na pagmahal mo yung isang tao. Hindi problema yun. Lalo na pag yun talaga din yung gusto mo, na mahal mo talaga yung isang tao. It's okay to give chance. But, you need to be strong enough this time. Dapat, may mga lessons ka nang na-learn this time. And, the next time na mangyayari rin, dapat alam mo na kung anong gagawin mo. Okay, so that is my reading for you. Thank you and God bless.